kapatid ko, if we are doing things, sabi nga nun, inulit na naman, as if you are doing it to the Lord and not to men, God will reward you. Ano sabi rito? Sapagkat nakikita niya, gagantihin niya ang sino mang gumagawa ng mabuti. Narinig niyo ba yun? Amen. Kung inaapi ka man ng amo mo, pinipiko ka sa likod, di ba? Ouch! Hindi kami nakakain. Napatulog ka sa kusina. Alam mo yun, sa totoo lang, marami mga kalutos-lunos na kalagayan ng iba rito, kawawa, sa kusina natutulog, yung iba, wala talagang tulugan. So whatever is your situation, ito ay para sa lahat. Alala sa atin. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, hindi daw tayo dapat na men pleaser, kundi God pleaser. Amen? Kasi tandaan natin to, ang nakikita ng Panginoon ang pinakamahalaga. Tandaan natin, may nakakakita, may nakakarinig, may nakakaalam sa lahat ng ating ginagawa. Hindi mo nakikita ng amo mo, wala man silang camera sa bahay, wala man sila dyan, nakikita ng Panginoon na siyang bahalang bumanti sa iyo sa kabutihang ginagawa mo. Kung dumadaan ka sa mga pagsubok lang yan. Lalagpasan mo rin yan. Meron isang kapatid na nagpatotoo kahapon, sabi niya, nung una siya, tinetest lang pala siya ng kanyang amo kung siya ay palasagot at pasaway. Alam mo, nung naging tapat siya, sa loob din ng ilang buwan, iba na ngayon. At doon lang niya na-realize, tinetest lang pala siya kung siya ay totoong mabait. Ang isang kabaitan na gawa-gawa lamang ay hindi nagtatagal. Amen. Amen? Amen. Pero ang kabait ang bumubukas sa puso kahit ano pa sila, ano pa ugali ng amo mo, yun talagang ipapakita mo. Amen po ba? Pumalakpak lang na mababait. Kasi mabubuhay tayo, kasi magandalihan tayo ng Panginoon para gumawa ng mabuti. Hindi para pagurihin ng tao, kundi para kalugan tayo ng Diyos sa lumikha sa atin. So ano sabi nito? Doing the will of God from the heart. Sabihin natin from the heart. From the heart. Doing the will of God from the heart. Kahit dito sa church, nagbubuhat ka man ng bagahe, tagalinis ka ng ditoro, tagahugas ka ng pinggan, whatever it is. Doing the will of God from the heart. At ano sabi rito? With good will doing service and to the Lord and not to men. And may paalala din, masters, isa lang ang master natin dito. Huwag nyo rin daw inaapayin yung mga katulong. Baka isang araw, baka pangasawa kayo ng mga mayayamang mga foreigner dito sa Hong Kong. Sino po mga dalaga? Foreigner eh. Baka mamaya, makapangasama kayo. Only in the Lord, dapat, di ba? Kailangan kasama nyo, napananampalataya nyo sa Panginoon. Baka mamaya maging amo kayo, daig nyo pa ang totoong amo. Hello? Nasakit tayo sa bus, nadikit ang magalas na balat ng kapwa mo Pilipina, tapos kukuha ka ng hand sanitizer. Naranasan na isa natin kapatid, sabi niya, naranasan niyo na po bang pagdilihan, mga kapatid ko? Wala mong nakakakita sa iyo, si Lord, nakikita ka. Amen! So, lagi natin tatandaan, lahat ng ginagawa natin, paulit-ulit itong tinuturo ni Pablo, do things, not to men, but to God. Everything. Do things heartily as if you're doing it for the Lord. As si Lord ang magre-reward sa atin sa lahat ng ating mga ginagawa. So, ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung talent mo. Kung hindi, kung ano ang ginagawa mo sa iyong mga talent. Sa talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Alam ni Lord lahat ng meron ka. Pero ang tanong, what are we doing with the talent that God gave us? Pagyamanin natin, palaguin natin. Don't just sit there. Sabi mo sa kapatid mo, don't just sit there. We don't have to just sit Do there. something. We have to do something. Amen? Alam mo yung upo na upo, lumalaki dyan. Una upo. Lumalaki diyan. Don't just sit there. Do something. So mga kapatid ko, di lang pagpasexy ang pinag-uusapan natin dito. Para malugod natin si Lord. Do something. Kung ano yung kakayahan na binigay niya sa atin. At dito, lesson from the unfaithful servant. Ano ginawa ng servant? Yung tamad na alipin, syempre, ayun na, accounting. Sabi ng Panginoon, sige nga, magbigay kayo ng account. Ano nangyari sa mga binigay ko sa inyo? Yung binigyan ng 5, umani ng another 5. Ano ang sabi ni Lord? Well done, good and faithful servant. Pansinin natin to. Binigyan ng 5 yung isa, umani ng 5. Ang sagot niya, well done, good and faithful servant.
Binigyan ng dalawa, umani ng dalawa. Ang sagot ng master, well done, good and faithful servant. Meron ba siyang idinagdag? O ibinawas? Wala. Magkaiba ng binigay. 5 at 2. Pero pareho lang ang commendation ng Panginoon. Bakit? Because they do their best. Amen? Amen. Ginawa nila ang pinakamabuti. At ang kalooban ng Panginoon, kahit 5 at kahit 2, ginawa nila ayon sa kanilang kaya at ayon sa binigay sa kanila, ang binigay ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Pero yung pangatlo, tamad. Alam mo, hindi lang basta tamad ito. Ang tinawag sa kanya, wicked. Bakit wicked? Ang isang taong na kay Lord at tumanggap sa Panginoon, imposibleng hindi maglingkod. Amen po ba? Kapag nagsimula kang umibig sa Panginoon, bumubukas sa puso ito yung tanong na, Lord, ano ang magagawa ko para sa iyo? Hindi yung tanong tayo na tanong, what will you do for me? What are you willing to give to me? Alam mo yung mga taong makasarili? Ang inaasahan lang niyan yung maibibigay sa kanya. Tatawag sa telepono. Meron ka bang pira dyan? Ano ba ibibigay mo sa... Alam mo yun, yung mga taong makasarili? Pero mga kapatid ko, kapag nakilord tayo, hindi na tayo selfish. Amen po ba? Kaya minsan nakilord, ano man ang meron sa kanya, iniisip na niya, ano ba yung maibibigay ko sa Panginoon? Lahat yan. Tinatangkilik mo, lakas mo, oras mo, talento mo, sumasayaw ka, kumakanta ka, huwag mo ipagdamot. Yung iba, hindi natin lang natatakot ako. Pero ano ba tawag ng Panginoon dito sa taong ito? You wicked and lazy servant. Yung iba, ang dahilan kasi, they don't want to try because they don't want to fail. Pero naman, ang mahalaga sa Panginoon, hindi yung nag-fail ka. Alam ni Lord na mag-fail ka. Sabi mo sa akin mo, alam ni Lord mo. Hindi mo sinabi nakakatuwa ang nag-fail, pero walang perfectong tao at walang super galing na kayang gawin na lahat. Okay lang kay Lord na nagkakamali ka dun sa pinapagawa sa'yo. Ang mahalaga ginawa mo. Amen. May mga pagkakataong inuutusan ako dito, may inuutusan ako tao, tapos mali ginawa niya. Kung alam mo talaga hindi niya kaya, tatanggapin ko na lang okay na to. Magpapasalamat na lang ako. Kasi alam ko yun lang yung kaya niya. Pero kung alam ko meron pa siyang kayang gawin, magre-require ako sa kanya ng kaya pa niyang gawin. Kasi alam ko na ituro ko na sa kanya yun. So si Lord, ang mahalaga sa kanya, ano man yung meron sa'yo, gawin mo, kahit mag-fail ka, hindi man perfecto yung nagawa mo, basta ginawa mo. With all your heart. Minsan meron isang pastor, nagpe-prepare ng sermon, naiwan niya kanyang libro sa ilalim, sa ground floor, ay nasa taas siya. Inutusan niya yung kanyang anak, pakikuha nga yung aking libro doon. Dinescribe niya kung ano yung tsura ng libro, saan makukuha. Sunod kagad yung bata, kinuha niya, and mali yung kanya naibigay na libro. Pero kung ginawa ng tatay, hindi sinabi, boba ka talaga. Hindi! Pero kung ano sinabi ng tatay, salamat anak, napakabait mo talaga. So, ano yung masaya-masaya yung bata? So, tsaka niya ginawang secretly, ginawa niya yung libro. Bakit niya ginawa yun? Sapagkat nakita niya yung pagsunod. Sabihin niya natin, pagsunod. Pagsunod. Hindi nalulugod si Lord sa mga marireklamo. Diba? Susunod, salita ng salita. Nalulugod si Lord sa mga masunurin. Amen? To obey is better than sacrifice. Bigay ka ng bigay, tatakpan mo yung mga hindi mo na ipagsusunod kay Lord. Diba? Hindi kayang bayaran ng pera ang ating pagsuway. Amen. Hindi natin mababayaran ng pera ang ating pagsuway. So kailangan, mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod. Ano ang naging parusa sa servant na tamad? Wicked and lazy servant. Ano sabi sa 29? Kinuha sa kanya yung meron siya. Kinuha sa kanya. Mga kapatid ko, kapag wala hindi ko pinapagamit sa Panginoon yung meron pa, kinukuha, binabawi, at ibinibigay doon sa meron at ginamit niya kumani. Amen? Amen. Kinukuha. Sapagkat, ang sabi dito sa 29, for to everyone who has, more will be given. Sa taong pinabubuti niya yung binigay sa kanya, ginagawa niya ang kanyang kaya. Ayon sa kanyang abilidad, di ba? Bibigyan siya at mananagana pa siya. Pero doon sa may kukonte, binigyan ng konti, ayaw pa niya gamitin, kinukuha. So, even what he has will be taken away. At hindi lang basta kinuhanan, 30, and cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Impyerno pinag-uusapan dito. Ha?
Pag po ba hindi naglikod kay Lord, papasok sa impyerno? Iba po ang pinag-uusapan dito. Itong servant na to, kaya nga sabi ko kanina, ang isang lingkod na tumanggap sa Panginoon at ginawa niyang master, si Lord sa kanyang buhay, hindi pwedeng wala siyang gagawin para sa Diyos. Hindi pwedeng wala siyang paglilingkod kay Lord. Kasi alam mo yung parang mong tinotorture ang sarili mo? Amen po ba? Kaya nga pansinin niyo, ang isang tao na pumit kay Lord sa church bago dumating at tinanggap niya si Lord, alam mo yung, ano po ang pwede kong gawin? Magpapa-interview. Di ba? Ano po ang pwede kong gawin? Eh, hindi marunong kumanta, hindi marunong sumayaw. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Binibigyan natin siya ng kaya na gawin. Bakit? Alam mo yung nagdi-desire kasi siya maibigay yung para sa Panginoon. Amen? So mga kapatid ko, huwag natin sayangin. Mananagot tayo sa Panginoon. Amen? Bawat isa ay mananagot at magsusulit kay Lord. Pero lahat ng mga niligtas niya, nagtiwala sa Kanya, walang condemnation, pero merong accounting. Amen? May pananagutan tayo. Huwag natin sabihin, wala. So if you want to see God work in new ways, be willing to do new things. Minsan kaya tayo takot na mag-try kasi iniisip natin, yun nga, hindi ko po alam pa ito. Lahat ng bagay ay natututunan. Sabihin natin, lahat ng bagay ay natututunan. Lahat ng bagay ay natututunan. Hindi ako marunong mag-preach dati. Hindi ako marunong gumitara. Si Sister Norma siguro marunong sumayaw sa disco house sa Maynila. Pero hindi niya alam yung pagsayaw sa Panginoon, di ba? Natutunan. Amen. Amen po ba? Hindi kayo marunong magluto dati, natutunan yung magluto. Amen. Hindi kayo marunong mamlansya, natuto kayo mamlansya. So now, kung ang mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord ay hindi natin alam, matututunan mo rin isang araw. Amen po ba? Amen. Maraming taong takot, ayaw na lang niya, gusto na lang dyan na lang siya sa sulok, walang mangyayari sa'yo. Amen po ba? Lagi ko narinig sa isang kapatid, bubulutin ako sa kantungan. Ganun nga ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka nagtatry. Try to do new things. Ano yun, mag-shampoo? Hindi yun. Binigyan ka ng assignment dito sa church. Hindi ko pa po alam yan. Try to do new things so that you will learn. Amen. Amen po ba? Ang mahalaga, open tayo for learning. There is always room for growth. Huwag natin kagagalitan ng isang tao, una pa lang niya gagawin, pinagalitan mo na, di ba? Siyempre, tuturuan tayo, sasabihin tayo, pero ang mahalaga, nagpapagamit tayo. Matthew 14:29-31. Si Pedro, isang halimbawa nito, doing new things. Lumakad sa tubig. Ang point dito, hindi usual na lumalakad sa tubig ang tao. Noong isang araw, dumating si Sir Edel, kausap daw niya yung mga tao sa Macau, may mga tao doon na galing sa Israel. At ang kwento, kaya naman pala nakalakad si Jesus sa tubig eh. Wala palang tubig. Yung ilog, yun ang sabi. Nagbabago mga panahon ni Jesus, ilog yun, o dagat yun. Pero ngayon, wala daw tubig. Sinasabi sa history, nung galing ko sa Israel, wala naman palang tubig to, kaya nakalakad si Jesus. Mga kapatid ko, ano paniniwalaan mo, history o Biblia? Biblia. History o kwentong gawa-gawa ng tao o Biblia? Biblia. Kung ayaw mo maniwala sa Biblia, lugi ka, di ba? Basta ako, I choose to believe. Amen. Amen. Sapagkat kung mananampalataya ka, ikaw makikinabang. Ang taong ayaw mananampalataya, wala siyang pakinabang. Amen po ba? So, sabi ng tao, kaya naman pala nakalakad si Jesus eh. Walang tubig. Pero ang kwento dito, mga kapatid, nung sinabi ni Lord, si Lord ay lumakad sa tubig, nasaan ang mga alagad niya? Nasa bangka, di ba? At nung nakita nila, Momo, di ba natakot sila? Ano sabi ni Lord? Huwag kayong matakot, ako to. Sige nga, kung ikaw nga yan, sabi ni Pedro, command me to walk in the water. Ano sabi ni Lord? Okay, come. Ano sabi ni Pedro? Di ba, nanginginig? Alam mo bang nakatungtong siya sa tubig? One step. And another step. Hanggang saan, di ba? Lumakad na si Pedro. Eh, kaya nga ito ang problema. Lumakas ang alon. Di ba? Lumakas ang hangin. Natakot siya. Lumubog. Mga kapatid ko, may mga pagkakataong natatakot tayo sa mga bagong bagay na pinamagawa sa atin, Lord. Nung nag-decision tayo mag-process ng professional visa, katulong din po ako. So sa mga bagong dumating ngayon, katulong ako dito for 10 years.
Nag-pray tayo, makapag-process ng professional visa sapagkat kailangan ng magpapasor dito ng full-time, di ba? Bago hakbang yun, nakakatakot. Bakit? Baka hindi tayo makaprocess sa immigration. Imagine mo, tuwing lalabas ako at papasok ng bansa, lagi na lang ako inaharang. Kailangan makapangasawa tayo ng taga-immigration para hindi tayo maharang. Nakakatakot yung bagay na yun, pero dahil ba natatakot tayo, hindi na natin gagawin ang isang bagay? We can do things afraid. Kung alam natin, ito kalooban ng Panginoon. So si Pedro, nakalakad siya sa tubig. Lumutang siya sa tubig. Pero lumubog din. Bakit? Kinulang ng pananampalataya. So mga kapatid ko, ang gusto ng Panginoon sa atin, faith and obedience must be expressed. So mga inuutos niya sa atin, kung ito'y bago sa'yo, hindi mo pa natatry, sister, mag-open in prayer ka. Eh for the first time, ngayon ka pa lang mag-pray. Diba? Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Kaya mo sa tulong ng Panginoon. Diba? Faith and obedience. Sabihin nga natin, faith and obedience. Faith and obedience. Kung may pananampalataya tayo, susunod tayo. Ayoko sana mag-process ng professional visa. Bakit? Yun nga. Kulang pa tayo sa income. Marami pang bagay na pinaprocess. Pero dahil sa mga limitasyon na inilagay sa akin ng Panginoon, sa aking physical na pangangatawan, so ganyan ang naging desisyon natin. Pero naniniwala tayo, dapat ang Panginoon sa lahat ng panahon. So, sinasabi sa James 2:14 and 17, faith without works is dead. Kung sinasabi natin, nananampalataya tayo kay Lord, okay, Lord, nananampalataya kami, babalik ang amo ko. Bibigyan ako ng buong sahod. Palalabasin na ako lagi ng linggo. Ano mga hinihiling nyo kay Lord? Magbabagong buhay na ako. Mawawala na ang mga bisyo kung ito. Ano mga pinapanalangin natin kay Lord? You must have faith. And then, obey. And sabihin natin, Lord, in Jesus' name, pinapalayas ko lahat ng gawa ng kaaway sa aking buhay. Tanggalin mo ang aking mga bisyo. Parinangirilyo, pag-inom ng alak, hilig sa mga lalaki. Right now! Hindi ka magiging saya, sasabihin mo, di ba? Wala na ako ngayon. Wala na aking bisyo. Mga kapatid ko, may faith ka, obey. Hindi magic ang prayer natin. Kahit pa, sabihin mo in Jesus' name, kung ikaw naman ay patuloy at patuloy at patuloy sa ginagawa mo, hindi tayo mababago. Amen? Sabihin nga natin that faith and obedience. Faith and obedience. Iya kayong nalungkot dun So, gumawa tayo. Hindi usaping salvation na pinag-uusapan dito. Ang kaligtasan ay maliligtas tayo na hindi tayo, alam mo yun, na hindi sa mabuting gawa. Nakalagay sa Ephesians 2:8-9. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kaya tayo naliligtas. Hindi dahil sa gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Pero yung sinasabi kong paggawa, kung na-kay Lord ka na, at gusto mong sumunod sa Panginoon, may pananampalataya ka, gumawa. Amen? Isa pang tungtuwa si Lord. Jesus honored people who risk shame, frustration, and disappointments in calling to Him by faith. Merong isang babae sa Matthew 15, yung kwento ng babae, Canaanite woman. Lumapit sa Panginoon, inaalihan ng demonyo ang kanyang anak. Di ba hindi siya pinapansin? Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Isinugo ako ng Ama para sa bayang Israel lamang. Pero alam mo, itong babae ito, ayaw tumigil ng kakukulit. Ayaw tumigil ng pagkulit kay Lord. Sige na, Lord. Mga kapatid ko, mayroong advantage sa mga makukulit sa pagpipray kay Lord. May advantage ang kakulitan natin sa harapan ng Panginoon. Bakit? Tutugon din siya. Yung Canaanite woman, ang sabi sa kanya, pinapaalis na siya ng mga alagad, di ba? Umalis ka na nga, ginugulo mo si Jesus eh. Pero ano ba, ang sabi sa kanya nga ng Panginoon, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel, sabi sa verse 24. Pero ano mo kung ano sagot ng babae, dito namangha ang Panginoong Jesus. Dito siya namangha. Ang sabi ng babae, Lord, help me. Yung pagpapakita ng helplessness sa harapan ng Panginoon ang napakahalaga. Bakit? Kung tayo pinapakita natin kay Lord, I can do it. I can manage it. Paano ka makakahanap ng tulong? Pero the more helpless and the more hopeless we are sa harapan ni Lord, the more na makakatagpo tayo ng tulong galing sa Kanya. Ang unang sabi ng babae, Lord, help me. At ano mo ang sagot sa Kanya?
It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Ano sabi ng babae? Yes, Lord, ano to? Pero ano mo, sabi niya, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. Tinanggap niya, yes, okay, dog kami. Pero kahit ang mga aso man, nakaabang sa ilalim ng mesa ng master at nakikikain doon ng mga mugmog. What's the point? Pinakita niya sa Panginoon, kahit hindi ako karapat-dapat, I'm a Canaanite woman, pero dahil ikaw ay master at Diyos kong mabuti sa lahat, tatanggap ako. Amen. Tatanggap ako. Alam mo, sabi sa kanya ng Panginoon, dito, oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Let it be to you as you desire. Let it be to you as you desire. Amen. Sinabi ng Panginoon, kasi po ay mga kapatid ko, nakabatay sa pananampalataya mo ang matatanggap mo. Yes, may power si Lord. Pero about our faith, nananampalataya ba tayo? Wala tayo natatanggap kasi hindi tayo nananampalataya. So itong babaeng to, alam mo kung natatanggap niya ang kagalingan para sa kanyang anak na hinahalihan ng demonyo. Nung sinabi ng Panginoon, nakita ang kanyang pananampalataya, mangyayari sa iyo kung anong ninanais sa puso mo sapagkat tinanggap mo yan galing sa akin. Amen. So, ganun kabuti ang Panginoon. Minsan papalakpakan natin ito. Hallelujah. Yes, i-receive mo. God responds to you depending upon your faith. Whoever does not have faith have nothing. Whoever does not have faith have nothing. Wala kang matatanggap na mga kapangyarihang bagay kung di tayo nananampalataya. Eh paano po yun? Ngayon lang po ako nakarinig ng Word of God at ngayon lang ako naka-attend sa service. If you have faith, believe. It will happen to you. Sapagkat si Lord, kasama natin ngayon, nakikita niya ang puso natin, siya ang kumikilos sa puso ng bawat isa. Naalala mo yung kwento habang nagpipres sila Pedro, di ba? Sa bahay ni Cornelio, nagpipres pa lang siya ng Word of God. Alam niyo ba nung nanampalataya yung mga tao? Sa kanilang heart, hindi alam ng preacher, pero alam ni Lord. Nakita ng Holy Spirit kung sino nananampalataya sa mga nakikinig. Alam mo kung ano nangyari? Bumuo sa kanila ba ng Espiritu? Amen. Wala sa power ng preacher. Nasa heart mo. Nasa faith mo. Hindi ko alam kung ano mananampalataya niyo ngayon. Pero kung may faith ka, bubuo sa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para matupad lahat ng mga inaasahan mo. So if you do not have faith, you have nothing. Pero kung may faith ka, it will happen to you as you desire. Pangatlo, makikita natin dyan, people who are not willing to change risk losing everything. Yung pangatlong alipin na hindi ginamit yung binigay sa kanya ng master, yung talent na hindi niya ginamit, dahil sa kanyang katamaran, he is not willing to take risk. Ano nangyari? He risked losing everything. Ano na wala sa kanya? Lahat kinuha, di ba? Pati, tinapon. Sabi nga na itapon sa naglalagablab na ako. Weeping and gnashing of teeth. Maraming taong tinatamad. Kaysa magbago, ayoko magbago. Ayoko na lang umattend sa church para hindi ako mapansin ng mga pastor. Aalis na lang ako. Hello. May mga taong tinatamad magbago kaya umaalis na lang sa church kasi walang responsibility sa labas. Ayoko magbago ng bisyo ko. Ang hirap. Ayoko mag-alis ng mga trip ko. Mahirap. So, ang gagawin ng tao, lalabas na lang sa mundo para walang magbabawal sa kanya. But, you lose everything. Amen? People who are not willing to change will risk losing everything. Matthew 19. Ito naman yung istorya ng mayamang binata. Nagtanong siya sa Panginoon. Lumapit siya kay Lord. Sabi niya, Lord, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Alam na ni Lord ang nasa heart nitong mayaman na ito. Anong sabi ni Lord sa kanya? Do the commandments. Ano mo sabi nitong mayabang na ito? Mayabang. Magalaw-galaw ko siguro ulo. Lahat ng yan, ginagawa ko mula sa aking kabataan. Diba? Pero ano mo sabi ni Lord sa kanya? Okay, eto kulang sa'yo. Ibenta mo lahat ng kayamanan to, ibigay mo sa mahihirap. Kaya umalis siyang lulog-lugo. Bakit? Hindi niya maibenta yung kanyang kayamanan.
kanyang sarili para maging kalugod-lugod siya sa Diyos, di ba? Gumagawa siya ng mabuti, siguro dahil nakikita ng mga tao. Pero, anong sabi sa kanya, Lord, okay, ito na lang kulang sa'yo, perfect ka na. Benta mo kayamanan mo. Bigay mo sa mahirap. Pero ano masabi ko dito? Umalis siya, na nakayuko ang ulo, walang sinabi, at ang sabi ng Panginoon, "Assuredly, I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." Hindi ko sinasabi ang mga mayayaman, pupunta lang sa impyerno, pero ano ibig sabihin nito? Because where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Ang kanyang puso nasa kayamanan niya, wala sa pagsunod. Ayaw niyang magbago, kaya anong nangyari sa kanya? He lose everything. So sabi mo sa kapatid mo, huwag kang tamad. Maraming tao tinatamad para magbago. Tinatamad para sumunod. Tinatamad tayo para maglingkod kay Lord. Ano ba yan? Kailangan pa may uniform. Mahirap umarap ng uniform. Kailangan mang tayo sa offering. Ito ba isang lesson mga kapatid ko patungkol sa pagsunod? Kung iniisip natin ang ating pagsunod ay kasi nakabatay sa batas, kailangan mapapagod ka. Hello? Kasama ko ba kayo? Kung iniisip mo lagi ay kailangan, mapapagod ka. Pero kung iniisip mo, gagawin mo ito kasi gusto ni Lord, hindi ka mapapagod. Because karapat dapat si Lord sa lahat ng iyan. Amen? Hindi mo iisipin, karapat dapat ba'y tatanggap? Bago ka mag-tithe and offering, iisipin mo sa ngayon napupunta ng pera. Diba? Baka nila ako ng treasurer. It's not our job to question anything. Naibigay mo yung part mo, bahala na si Lord doon. Amen. Nanako mo ng treasurer, siya mananagot doon. Amen? So, faith in God makes great optimism. Ano ibig sabihin yan? Yung pananampalataya natin kay Lord na nagiging dahilan para tayo maging mga positive thinker. Positive thinker. Be positive. Sa lahat ng nangyayari sa buhay, be positive. May nangyayari sa'yo, namatay ang... Ano na namatay sa inyo? Namamatayan tayo, be positive. Nawalan ka, be positive. Anong mga nangyayari sa'yo? Be positive. Nawalan ka ng trabaho, be positive. Kung may pananampalataya ka kay Lord, may gagawin siyang hindi mo nalalaman, pero isang araw magugulat ka na lang. Because God is full of surprises. Amen? God is the God of surprises. Di ba? Ika'y dalaga, naghihintay ng binatang nananampalataya kay Lord. Ayaw mo mag-asawa ng unbeliever sapagkat itinalaga mo sarili mo only to the Lord. Di ba? Be positive, isang araw, nagulat ka na lang. Sok na swak. Di ba, binigay sa'yo. Sapagkat si Lord ay tapat. Wala naman tatapat sa Kanya. Faith in God makes great optimism. Sabihin, positive tayo lagi. Dahil nananampalataya tayo sa Panginoon, na kaya niya gawin na lahat. Pang-apat, na lesson dyan sa mga rewards o gifts and talents na binigay sa atin ng Panginoon. All people are tempted to say or to stay with what is familiar. Yung mga pamilya na natin ginagawa. Alam mo yung iba, kahit pinapatay na ng amo, ayaw umalis sa amo kasi familiar na siya doon. Ang varicose veins niya, ang ganda. Diba? Familiar. Tapos ang tulog niya isang oras na lang, yung kulaba niya sa mata. Ganito na. Alam mo yun? They are tempted to stay with what is familiar and secure. Kasi natatakot siya. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon na tama na, hanggang doon na lang, matuto tayo makinig sa tinig ni Lord. Di ba? May mga panahon kasi itinalaga sa iyo ng Panginoon for a period of time dyan ka kasi tinuturuan ka for one thing. Pero kung sinabi na ng Panginoon sa iyo, o umalis ka na dyan, meron na akong bagong pagdadalhan sa iyo, then it is time to move on. Maraming tao nag-i-stay sa familiar and secure because they fear of taking risk. They fear of taking risk. Pero alam ba, most of the time, tinetest tayo ni Lord na mag-take ng risk. Amen.